Hi mga ka-MB! Since madami ang nagre-request dito ng tungkol sa angel numbers, gumawa po ako ng series ulit. This time, yung mga pinaka-rare na numbers na madalas nagpapakita sa inyo, sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang forma. Marahil, ito ang tamang panahon upang gawan ulit ito ng contents para na din makatulong na ma-interpret ang mga mensahe sa inyo ng universe. Kung may mga kakaiba kayong number combinations na madalas makita, i-comment nyo lang po sa ibaba at ating pipiliting unawain at ma-decode ang mga mensahe na para sa inyo. Ilalagay ko din sa ibaba ng description box ang link ng mga angel numbers na naging content ko na dati. Naka-playlist na po para madali nyong makita kung may magmamatch ba sa mga numbers na madalas nagpapakita sa inyo. So, magpatuloy na po tayo sa ating topic ngayon. Tara, samahan niyo ako. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Six, 3-6. The universe is trying to heal something inside you. May mga numero na hindi mo naman hinahanap, pero paulit-ulit mo pa rin nakikita. Isa sa pinakamisteryosong angel numbers na bihirang pag-usapan ay ang 636. At ayon sa spiritual interpretations, lumilitaw ito kapag may sugat sa loob mo na kailangan ng harapin at i-heal. Ang numerong 6 ay konektado sa emotions, pamilya, puso at healing. Habang ang 3 ay simbolo ng communication, creativity at spiritual expression. Kapag pinagsama bilang 636, nagiging mensahe ito ng emotional healing at inner balance. Madalas itong makita ng mga taong pagod nang maging malakas palagi. Ano ibig sabihin yan? Iyan ang tahimik na sigaw ng maraming tao na matagal nang lumalaban sa buhay. Yung tipong nasanay ka ng ikaw ang matatag, ikaw ang laging umiintindi, ikaw ang hindi pwedeng bumagsak dahil maraming umaasa sa'yo. Pero sa likod ng pagiging strong, may parte ng sarili mong unti-unti nang napapagod. Minsan, hindi naman talaga natin gustong maging malakas palagi. Napipilitan lang tayo dahil pakiramdam natin wala tayong choice. Kahit mabigat na ang dibdib natin, tuloy pa rin. Kahit gusto na nating umiyak o sumuko, pinipilit pa rin nating ngumiti at sabihin, okay lang ako. Nakikita ring madalas ang 636 na mga taong laging nagbibigay pero nakakalimutan naman ang sarili nila. May mga taong likas na mapagbigay. Sila yung laging handang tumulong, makinig, umintindi at magsakripisyo para mapasaya o mapagaan ang dinadala ng iba. Masaya silang nagbibigay ng oras, effort, pagmamahal at lakas. Pero habang inuuna nila ang lahat, unti-unti naman nilang nakakalimutan ang sarili nila. Sila yung mga tao na nagsasabi na, okay ka lang ba? Pero wala nang nagtatanong sa kanila kung okay pa ba sila. At dahil sanay silang maging sandalan ng iba, hindi na nila namamalayan na sila mismo ay pagod, drained at nangangailangan din ng pag-aaruga. Nagpapakita rin ang 636 sa mga tahimik na nasasaktan. Ito yung mga taong hindi mo agad mapapansin na may dinadala palang mabigat sa loob. Sila yung marunong ngumiti sa harap ng iba, marunong makisama at madalas mukhang okay lang. Pero sa totoo lang, tahimik silang nasasaktan araw-araw. Hindi sila palagi nagsasalita tungkol sa problema nila dahil ayaw nilang makaabala. Ayaw nilang magmukhang mahina o minsan pakiramdam nila wala naman makakaintindi sa kanila. Kaya imbis na ilabas ang sakit,
kinikimkim na lang nila ito sa dibdib. Maaari ding nagpapakita ang 636 sa mga may emotional baggage na hindi pa tuluyang napapakawalan. May mga sugat sa puso na kahit matagal na ang panahon, dala-dala pa rin nila ito sa kanilang kalooban. Mga sakit na hindi man natin laging iniisip pero tahimik pa rin nakakaapekto sa paraan ng pag-iisip, pagmamahal at pagharap natin sa buhay. Ito ang tinatawag na emotional baggage, mga bigat ng nakaraan na hindi pa natin tuluyang nabibitawan. Maaaring ito ay mula sa betrayal, pagkawala, trauma, rejection o mga salitang minsan sumira sa ating self-worth. At kahit pilitin nating mag-move on, may mga pagkakataong bumabalik-balik pa rin ang sakit, lalo na kapag may mga bagay o taong nagpapaalala nito sa atin. Deeper meaning. Kapag lumalabas ang 636, parang sinasabi ng universe, hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa. Maaaring matagal ka nang nagpapanggap na okay, pero sa loob mo, pagod ka na. At minsan, ang tunay na healing ay hindi nangyayari kapag tinatakasan natin ang sakit, kundi kapag tinatanggap natin ito. Spirit Guide Message. May paniniwala na ang 636 ay sign din na sinusubukan kang ibalik ng spirit guides mo sa emotional balance. Hindi para gawing perpekto ang buhay mo, kundi para matutunan mong mahalin ulit ang sarili mo. Kung madalas mong makita ang 636, baka panahon na para bitawan ang bigat. Ito yung mga bagay sa buhay na matagal na nating dinadala. Sakit, takot, guilt, at mga alaalang paulit-ulit tayong pinapahirapan. Habang kumakapit tayo sa mga ito, lalo lang tayong napapagod at nawawalan ng kapayapaan. Ang pagbitaw ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang buhay mo. Hindi madaling gawin ito, pero minsan, ang tunay na healing ay nagsisimula kapag tinanggap mo hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang lahat na nagpapabigat sa puso mo. Patawarin ang sarili. Minsan, tayo mismo ang pinakamahigpit nating hukom. Paulit-ulit nating sinisisi ang sarili natin sa mga pagkakamali, maling desisyon, at mga bagay na sana ginawa natin ng iba. Pero tandaan mo, tao ka lang, natututo, nasasaktan, at nagkakamali rin. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi pagtakas sa responsibilidad. Ito ay pagtanggap na hindi mo na mababago ang nakaraan. Pero maaari mo pang ayusin at pagandahin ang direksyon ng buhay mo ngayon. Dahil hindi ka makakausad ng tunay kung habang buhay mong ikukulong ang sarili mo sa guilt at pagsisisi. Minsan, ang pinakamalalim na healing ay nagsisimula sa simpleng pagsasabi sa sarili ng pinapatawad na kita. At piliin naman ang sariling kapayapaan. Minsan, sobra na tayong nakatuon sa pagpapasaya ng iba. Kaya nakakalimutan na nating alagaan ang sarili nating katahimikan at kaligayahan. Patuloy tayong nagtitiis, nagpapakapagod at kumakapit sa mga bagay o taong unti-unti nang sumisira sa ating inner peace. Pero darating ang panahon na kailangan nating piliin ang sarili natin. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay pagmamahal sa sariling kaluluwa. Dahil hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. At hindi lahat ng sakit ay kailangang tiisin. Minsan, ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo ay ang lumayo sa anumang sumisira sa kapayapaan ng isip at puso mo. Dahil deserve mo pa rin ang tahimik na buhay, payapang isip at pusong hindi laging sugatan. Dahil minsan, ang pinakamahirap pagalingin ay ang pusong matagal ng tahimik. Hanggang dito na lang po muna tayo. Next week, abangan niyo po ulit ang panibago nating angel number. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.